pinaka-importanting tips kung ikaw ay lalahok sa barangay at SK election. Sa panahon ng pangangampanya, huwag po magbitiw ng mga issue or manira ng iyong kapwa kandidato. Dahil yan po ay minus point po yan. Dahil isang barangay lang kayo at alam na alam ng iyong mga kabarangay ang mga ugali nyo. Hello, good morning. Welcome back sa ating munting channel mga kapobre. Cap John Official. Araw ng Lunes, Petsa 22 sa buwan ng Hunyo. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong bagasa, panibagong lakas. Of course, panibagong vlog mga kapobre. So, for today's vlog ay update tayo sa barangay at SK election. Mga kapobre, 4 na buwan na lang ay November 2, 2026 na. At alams na kung ano ang ganap sa araw at pitsang yan. Barangay at SK election. Kaya wag nang pahuhuli mga kapobre kung ikaw ay may balak o plano na sasali sa nalalapit na barangay at SK election ay ihanda nyo na ang inyong mga sarili mga kapobre. So ngayong araw ay pag-usapan natin. Mayroon tayong ibibigay na tips sa mga may planong lalahok sa barangay at SK election. Sa mga nakaraang video natin ay mayroon na po tayong naibahagi na mga tips paano at ano ang dapat gawin sa isang aspirant. Kung gusto nyong malaman, balikan nyo lang yung ating mga uploads, yung ating mga nakaraang videos mga kapobre. So ngayon ang tips ko na ibibigay sa inyo mga kapobre, ito po ay base sa aking sariling karanasan po. Again, naging barangay kagawad tayo dito sa aming barangay at naging barangay chairman po tayo dito. So mayroon po tayong kunting karanasan, mayroon po tayong kunting eksperyensya. Kaya ito po ang aking ibabahagi sa inyo. So ngayon, halimbawa nakapag-file na kayo ng inyong Certificate of Candidacy. So arangkada na yung kampanya. So ito po, sa panahon ng kampanya mga kapobre, lalo na kung nandun ka na sa entablado para magdiskurso o magsalita, dapat relax ka lang at i-maintain mo lang ang iyong composture. Huwag padadaig sa kaba. Dahil hindi po biro pag andyan ka na sa taas ng entablado at maraming taong nakatingin sa iyo, lalo na first timer ka or aspirant ka. So ito po ang dapat mong gawin mga kapobre. So nang una, huwag mong kalimutang bumati sa mga kabarangay mo at saka sa iyong mga kasamahang mga kandidato. Pangalawa, kailangan mong ilahad ng maayos ang iyong intensyon, bakit ka tatakbo bilang kagawad or barangay chairman. At doon isama mo na rin yung iyong plataporma kung ano ang mga plano mong gawin pag ikaw ay pala rin na mananalo. At dapat yung plano mo ay base sa mga pangangailangan ng iyong barangay para lahat makabenepisyo. At panghuli, ang mas pinaka-importante po, pag nagsalita ka sa entablado mga kapobre, kailangan huwag kang mambato ng mga isyo or manira sa kapwa mo mga kandidato. Dahil po yan ay minus factor po yan kung ikaw ay tatakbong kagawad or barangay kapitan. Dahil hindi mo na po kailangang manira ng iyong kapwa kandidato sa isang barangay dahil alam na po ng mga kabarangay mo kung ano ang ugali ng mga kandidato. Dahil nasa isang barangay lang kayo, araw-araw kayo halos magkasalubong, araw-araw kayo nagkakausap dahil isang barangay lang po kayo. Kaya hindi na po kailangan na
siraan mo ang katunggali mong kandidato dahil hindi yan mabuti sa pandinig ng iyong mga kabarangay. Ang mangyayari dyan ay hindi kayo ibuboto ng iyong mga kabarangay dahil hindi po maganda ang paninira. Kahit pa totoo yung mga sinasabi mo, hayaan mo na yung kabarangay mo ang maghusga sa kanila sa pamamagitan ng hindi pagboto sa kanila. Pero kung ikaw mismo na isang kandidato na naninira sa kapwa mo kandidato ay hindi po maganda. Panigurado matatalo ka dyan. Kaya ang tips ko sa iyo, dapat ilahad mo lang yung iyong plataporma, yung magagandang plano mo para sa barangay. Iwasan mong manira, magtapon ng mga isyu na hindi maganda. Dahil again, isang barangay lang po kayo. Kilalang kilala na po kayo doon at yung mga katunggali mo, parehas lang kayo. Mga kabarangay lang, isang barangay lang ang iyong iniikutan. Kaya lahat ng mga nakatira doon, mga kabarangay mo, alam na nila ang inyong mga ugali. Alam na nila ang inyong mga karakas sa buhay. Kaya hindi na kailangang manira para makakuha ng boto. Bad yun, hindi yun maganda sa isang barangay. And take note po, ang barangay at SK election ay hindi po katulad sa lokal, sa mayor, congressman, gobernador, hindi po katulad yan. Dahil doon sa lokal, sa mayor, congressman, gobernador ay doon mo makikita yung grabbing issue, yung below the belt na. Pero sa barangay po, hindi po ganyan. Dahil nga, ulit-ulitin ko, isang barangay lang kayo, alam na alam ng iyong mga kabarangay ang inyong mga ugali. Kaya ang dapat mong gawin, ilahad mo lang ang inyong mga magagandang plano para sa barangay. Yung plano na ang lahat or ang majority ng kabarangay mo ay makabenepisyo. So yan po ang aking tips sa araw na ito. Yan po ay isa sa pinakamahalagang tips kung ikaw ay tatakbong barangay kagawad or barangay kapitan. Ulitin ko, sa pangangampanya, huwag po kayong manira ng kapwa nyo kandidato. Yan po ay minus point po yan. Minus factor po yan sa inyong mga kabarangay. Dahil ang pagkapanalo mo ay nakasalalay base sa iyong pananalita, base sa iyong ginagawa, at base sa iyong track records. Again, hindi na kailangang manira sa kapwa kandidato dahil isang barangay lang kayo. Alam na ng mga kabarangay mo ang inyong mga ugali po. So, yan po ang ating tips for today. This is your Cap John Official. Please subscribe. Please support. Bye-bye and God bless us all.